Magkaibang kalsada yan sila, partner eh. Iba ang religious group, iba naman ang politika. Eh bakit sila tumututol? Yan ang tanong ngayon, partner, no? Pero sa palagay ko lang, partner, kaya sila tumututol. Bakit? Maaaring hindi pa sila satisfied sa mga kasalukuyang proyekto ng presidente kung meron man. Kung meron man sila nakikita, gusto nila talaga, no, sabihin natin concerned din sila sa budget, natural yan. Pero dapat patunayan ng Administrasyong Marcos na talagang meron silang nagagawa. Magawa. Bago man lang magtapos ang kanyang termino, bagamat meron pang 2 taon na natitira. Maaring yan ang dahilan, partner, ng mga kaparian kaya sila tumututol. Yan lang, gano'n lang. Partner, sa akin, medyo critical na dahilan ko kung bakit sila tumututol. Kasi yung tumututol dito, Caritas Philippines talaga. Correct. Simbahang Katoliko yan, no? Mga kaparian talaga Episcopal yan. Commission on Social Action, Justice, and Peace. No, sila po yan, partner. Ako, Partner, saglit ha. Sa salitang kanto, pag sinabi mong kupal. Tuloy, partner. Episcopal, partner, nakalagay. Akala ko kupal. Meron kasi silang Episcopal. Episcopal kasi dyan sa simbahang Katoliko. Ganun po. Meron silang ganun. Alam niyo po, para sa akin, ha, Sandali, partner ha. Pasensya na, hindi po namin dito inaano yung religion katoliko. Wala po yan. Pasintabi po. Nagre-react kasi ang Katoliko kasi. Catholic Church. So, wag na po tayong magano kasi sila rin naman kasi ang medyo mabibigat ngayon na maiingay. So, Catholic Church naman yung nabanggit. Catholic Church talaga. Pero hindi namin nila lahat, ha. Kasi kami Katoliko din. Alam nyo, pag tiningnan nyo, ang history kasi ng mga Roman Katoliko, hanggang ngayon, hindi po nila pwedeng maitanggihan na sila ay mga makakaliwa sympathizer. Ang trabaho ng NTF-ELCAC ay pinapabagsak yung mga New People's Army, mga komunista. Mga kaliwa. Pag mga kaliwa kasi, sympathizer yan ng mga komunista. Di ba? So ngayon, sino ba yung mga kasama-kasama ng mga kaparian, kaobispuhan ngayon? Di ba mga kaliwang grupo? Yun ang masakit doon. Yun yung isa sa mga nakita ko, ha. Ito ay komentaryo to, teorya ko, at nakikita naman natin ito, baka ito yung inaangal nila. Takot ba sila na maubos ang mga komunista sa ating bansa? Kasi sa totoo lang, partner, no, marami talagang mga kaparian na dumidikit sa mga kaliwa. Yung nakaraang rally, kita mo, nagsasalita yung mga obispo. Di ba? Sino, Villegas ba yun? Nagsasalita. Binabanatan nga yung rally ng Iglesia ni Cristo eh. Hindi, kasi ganito, ipagpalagay natin, partner. Ipagpalagay natin. Ang gusto talaga nitong mga kaparian, yung bang palakihin pa, pagandahin pa ang NTF-ELCAC. Maaring hindi nakita ng mga kaparian yan, kaya sila pumalag na sa budget partner, na yan. hindi yan ang nakikita natin. Hindi yan. Kasi pumalag sila, bakit malaki ang budget eh? So sa madaling salita, ayaw nila ng NTF. Ayaw nila ng NTF-ELCAC. Kasi kung gusto nila ng NTF-ELCAC, dapat 10 bilyon yan, palakasin ng NTF-ELCAC. Kasi ano ba ang trabaho ng NTF-ELCAC? Ito yung mga sa pamayanan, sa mga liblib na lugar, yung mga nare-recruit na mga NPA, yun ang kanilang programa dyan, pinabalik loob nila, partner Dan. Yes, ako medyo maganda-ganda tong talakay natin dito. Pasintabi po sa mga Katoliko, hindi ko po nila lahat. Kasi dati akong Katoliko, hindi naman po Katoliko ngayon. Tama yung sabi mo, partner. Ang pinagmulan ng Katoliko rito ay naman natin yan sa mga Espanya. Correct. Diba? Oo. At noon ang tawag dyan, mga fraile, ang tawag sa atin, mga injo, diba? Pero saan tayo papasok ngayon? Dito sa NTF-ELCAC. Ang NTF-ELCAC ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para wakasan na po ang insurgency. Yung mga CPP, NPA, NDF. Ngayon, habang binabasa ko to, itong ating pinag-aaralan ko, itong kanilang mga sinasabi dito, dito sa mga kaparian na to, kasi ano ba yung layunin nila? Ba't ayaw nila? At ang ini-insist po nila, kasi may nawawala sa kanilang mga sinasabi. Pero ang sinasabi po, mga kababayan, bakit hindi na lang daw magtuon sa serbisyo ng kahirapan? Diba? Kamukha dyan, infrastructure,
social service, kabuhayan, edukasyon, impormasyon, at kampanya. Pero meron pong nawawala. Na isang kampanya hindi ko nakikita Ano na yun? hindi po nila binabanggit. War on drugs. Not only on war on drugs, but para wakasan po itong mga terorista, Insurgency. CPP, Ayun. NPA, NDF. Hindi, Na ngayon, sasabihin nila partner, mayroon sila ipapaliwanag yan. Lagi naman ang NTFL. hindi nga, yun ang pinupunto ko, naglabas sila ng kanilang statement na dapat ito ang unahin ng gobyerno, yung kanilang pananaw. Bakit meron pong nawawala patungkol po sa mga insurgency, patungkol po sa mga CPP, NPA, NDF na para bang lumalabas dito na bias ang nangyayari. Kasi ang nangyayari dito, ito ang gusto nyong mangyari, sinet aside nyo naman at ayaw nyo ng pag-usapan yung tungkol po sa mga CPP, NPA, NDF. Saan ba nag-uumpisa ang mga CPP, NPA, NDF? Nag-uumpisa po yan sa pagiging, ayaw lang bagitin, sabi niya, red tag. Red tagging daw. Red tagging. Pero ang katotohanan, nanggagaling po yan sa mga kabataan at marami na nagpatotoo niyan na sila ay recruit galing sa mga universidad ng Pilipinas. Correct. From activist to become a terrorist, to become a NPA. At sila ho ay inaakit sa kabundukan. In fact, sabi ko nga po, mga partner, di ba? Naalala nyo to, di ba, yung abogada, lagi ko sinasabi, abogada, na nakipag-enkwentro sa Bohol. Yun, later on, they find out na ito palang babaeng ito, itong amasolang ito, abogada at nagtapos sa UP. Correct. Di ba? Ayan ho, Na-recruit siya. hindi ko naman po nilalahat ng kaparian. Pero bakit? Bakit po, talabaga, tutol kayo sa pagtapos sa terorista? Alam nyo, sino ho ba ang... sa round 2 ko na lang pag-uusapan yan. Insurgency na lang, partner. Sa round 2 ko na lang pag-uusapan kasi medyo mahaba-haba to. Baka makuha ko lang oras sa iba. Sige. Mamaya ko nabibigyan yung pangalawa ko. Okay. Ito, partner, no? Ako, para sa akin, bigyan lang ako ng konting idea. Di naman lingid sa ating kaalaman, mga kapartner, na ang ating bansa ay mayroon pong tinatawag na separation ng state and church. Magkaiba nga. Doon pa lang sa puntong yon, alam na nila yan ng mga kaparian. Oh. At alam din natin na mga lehitimong mamamayan ng Pilipinas. Now, bakit para bang tilang nakikialam sila sa budget or sa mga ganitong usapin? Mayroon naman silang karapatan. Ang problema lang, kasi tila baga, nakafocus sila dito sa pag-scrutinize or pakikialam patungkol sa policy ng seguridad ng ating gobyerno. Correct. On the other hand, mukhang tila baga, hindi naman po nila kinakalaban ng direkta itong mga makakaliwang grupo. So, parang kung titingnan natin, parang lumalabas, kinakampihan pa nila Mismo. yung kalaban ng gobyerno. Correct. Mga kapartner. Ito partner. PM. Ito, total, nasabi mo na rin lang na parang kinakampihan nila ang kalaban ng gobyerno. Ito, magtatanong ako sa inyo, Sandali, mga partner, partner. hindi talaga parang kinakampihan. Para bang hindi nila matuligsa. Yon. Samantalang dito sa... Parang kinakampihan o talagang kakampi? Anong gusto mo? Kalabanin mo? Malita. Yan lang. Malita? Totoo ba yung inaabotan ng malita? Video eh! Video. May Hindi ko video. na parang akala ko EI yun. Hindi. Legit yun. Black. Oo nga, malita Ay, hindi itim. malita ba yun? Parang attached case Touchy na case yan. na Doon touchy mismo Pero sa malaki siya, altar malaki. eh. Partner, sandali. Mayroong argumento din sa video na yon. May nagsasabi, ang laman daw nung laptop. Nagsauli lang hindi. daw ng laptop. Hindi. Pero magsauli ka ng laptop sa harapan ng altar. Oo, hindi. Nandun si speaker eh. Alam mo kung bakit, Former partner? speaker eh. Alam mo kung bakit kailangan sa harapan ng altar? Kasi banal yung laptop. Hindi, tuloy mo na kapil. Ito nga tanong ko sa inyo, total. Sige, wag natin sabihin parang ayaw nilang matapos ang insurgency. Ito, itatanong ko na lang sa inyo, mga partner. Meron kayong nababalitaan mula pa nung kabataan ninyo hanggang ngayon na merong isang pare na kaanib ng mga makakaliwang grupo? Meron! Marami partner. Merong pare na naghawak ng armas Meron! para kalabanin ang gobyerno? Yeah, pwede ko partner. pangalanan niya, partner. Wag mo na partner. Pwede naman. So, eto, Pwede naman. yun na. Nasagot na ang katanungan dyan. Oo, wag na natin pangalanan partner. Yun na yun. Di ba? Kasi Bakit nila tinututulan yan?
kahit na baka tamaan pa rin tayo. Oh, di ba? Oo. Hindi, may pelikula eh. Hindi, wag lang. Wag niyong pangalanan. sige, sige, oh. sige. Basta yun na yun lang. Ako partner kasi partner. Medyo matagal din ako doon sa lugar. Sa taas, sa bukid? Malapit sa bukid. Ayun! Kasi yung Maputik dati din, no? kong trabaho kasi nasa seminaryo. Akala ko. So ako ay parang technician ako that time ng alak. Produkto 'yun ng mga kaobispuhan. Oh. So yung area namin, marami talagang mga NPE doon. Ako mismo naka-encounter ako ng mga pari talaga partner. Hindi ko lang pangalanan. Ito experience ko mismo. Na talagang kasama sa NPE partner. No, di ba? Oh, NPE talaga partner. Meron nga. Kaya yung yung kamag-anak naming obispo, pinadala doon sa lugar na yon. Doon siya inassign na. Oo, kasi nga ang problema doon yung mga kaparian nagiging NPA. Yun na nga. Grabe ang tindi ng trabaho niya grabe, doon no? eh. Ngayon, kung paiigtingin nila, palalakasin nila ang NTFL-CAC, may mga pari na yun, yung mga pari na yun, ang sinasabi ninyo, mga partner, Mhm. maaring masagasaan yun. Marami partner. Oh, masasagasaan sila. Pero partner, linawin natin, isa sa mga sinasabi po ng mga kaparian ng simbahan Oh. ay ugat ng kahirapan. Pero ito ha, tandaan po natin, Naghihirap ang mga pare, Hindi. kaya sila pumasok sa ganon? hindi, Ano? ang ibig sabihin dito, kung dapat daw ay unahin siguro ng gobyerno yung kahirapan. Dapat. Oo. Pero ito yan. Sandali, partner. Naglatag sila ng alternatibong panukala. Ayun, tuloy mo, partner. Okay. Ngayon, partner, unahin ko lang bigay ko sa ibang mga kapartner natin yung unahin ko lang yung sa akin yung sa ugat ng kahirapan. Sige. I remember, alam nyo ako, it's a great and honor and opportunity, the privilege na ako po ay makapunta doon po sa Barangay Tamayong. Together with Sir Jason Rodrigo, na sinasabi noon na pinagbibintangan na maraming NPA doon. During that time na KOGC, pumunta kami doon. Correct. So nakita ko doon, ang isang lugar na pinamumugaran po ng mga CPP, NPA o terorista, kinakatakutan pong mag-invest ang mga negosyante. Correct. Kasi Naku, partner, naloko na. ano pa lang. Diyan tayo susukat pa lang partner. Anong gagawin partner? Alam mo lang gagawin nila kasi pag negosyante ka, mangungutong sa'yo doon. Revolutionary tax tawag Revolutionary doon. tax. Ngayon, nung kami pumunta kami doon together with Sir Jason, Sir, sabi niya sa akin, nakita mo ba tong Barangay Tamayong? Maunlad, malaking bahay, may mga negosyo. Tingin mo, sabi niya, kung may NPA dito na pinalabas nun, may maraming NPA. Tingin mo yung mga yan, magpapagawa ka ng bahay na napakaganda, magtatayo ka ng mga negosyo mo doon. So, yung mga negosyante, takot po sa mga terorista, takot po sa NPA, takot po sa revolutionary tax. Dahil pag hindi ka nagbigay, ibang batas ang sa kanila. Ngayon, sinasabi po nila na tutukan ng kahirapan. Kung gusto nyo mawala ang kahirapan, tanggalin po natin sa bawat nayon, sa bawat barangay, at lalo na sa mga kabundukan, wakasan na po natin ang mga CPP, NPA, NDF. Correct. Para matapos na ito, yan po ang tunay nagpapahirap sa bayan. Dapat nga palakasin talaga ang NTFL-CAC. Kaya kumukontra sila sa NTFL-CAC kasi sila yung nagsasaturate Sila yung nagsasaturate sa mga kabundukan. Sila yung pupunta sa mga kalayunan. Liblib na lugar. At hindi ka na makakapunta ron, partner, kung wala kang gasolina. Ayun, at wala kang budget. Kung saan mo kukuha ng budget? Ngayon, dito sa pinopropose ngayon na budget ng NTFL-CAC na ngayon ay kinokontra po ng mga kaparian. Partner, kwento ko sa'yo partner, yung isang lugar sa Sarangani Province. Yung napuntahan mo yun Napuntahan ko yun, yung Oo. Kitbog partner. Oo, Kay Kitbog. Pastor Apollo, si Kibulo yun partner. Maraming salamat Kitbog? Kitbog, Sarangani Province Sarangani partner. ba yun? Oo, Sarangani yan partner. Tok-tok yun partner eh. Noong unang panahon partner, no? Panahon pa ni Kapiil. Maraming doon partner. Siyempre, kung meron si KPL, panahon din ni partner Bats. Kumpare na eh. Kumpare. Ang mga panahon kasi noon, wala pa yun si Pastor Apollo Sigibuloy doon sa Kitbog. Grabing NPA partner. Ang experience ng mga katutubo. Yan kwento yan sa'yo ng mga tao ron. Kwento sa akin ng mga tao, katutubong blaan tawag dun sa kanila partner. Blaan ba yun? Blaan. Blaan, di ba? Blaan. Isa sa mga katutubo dyan sa parting Mindanao, no? Blaan.
yung mga kapamayabahay nila daw partner, kinakatok yan ng mga NPA. Talaga? Oo, kinakatok ng mga NPA yan at nanghihingi ng pagkain sila. Tapos, ang masaklap niyan partner, dahil hindi sila na-educate masyado kasi nasa tuktok, nire-recruit sila Yung. ng mga NPA at nagiging NPA sila partner. Yun na nga, oh. Buti na lang merong Pastor Apollo si Yes. partner na bago ang buhay nila partner eh. Nawala Partner, yung NPA, yung mga blaan partner. Oh. Hindi na nag-NPA partner, bumalik sila sa Saglit lang partner. partner, may nagpapa-shoutout lang ako si Pilam. Yan, shoutout sa iyo, brother. Hindi daw siya magbibigay pamasko pag hindi siya pag di siya na shoutout. may pamasko tayo diyan. Ayun, partner, dugtungan ko lang Sige Okay. po ako ng konti. Para sa kaalaman po natin, yung pong Barangay Tamayong, ano po? Tamayong ay- naman yan ha, iba yan. Oo. Sa akin yung kitbog, Oo. iba rin yun. Yung pong Barangay Tamayong, dati pong pinamumugaran po yan ng NPA. CPP-NPA. At yan pong lugar po na yan, ay dyan pinasimulan po din ng ni Pastor Apollo Kibuloy ang ministry niya, ang KOJC, ano po, dyan, kung saan in-educate niya yung mga tao. Kaya po nalabanan po ang mga NPA dyan. At partner, nais ko lang ipaalam sa ating Paanan mga... niya ng Mount Apo partner, di ba? Yung paanan ng Mount Apo, alam niyo partner, Rin doon nga sa Tamayong. partner to, tuloy ko lang. Napakalamig. Nung pumunta tayo doon, anong napansin nyo? Hindi tayo naglakad, di ba? Ibig sabihin mo yung daanan. May kalsada. Nakakapasok yung kalsada. Meron. Through the effort, sa tulong po, sa husay po ni Pastor Apollo Si Kibuloy. pastor lahat nagpagawa ng Si kalsada niyo. Pastor po ang naging tulay at gumawa po ng daan. Dati partner, ang... At kung daw nagkakamali, pati patubig daw dyan, partner. Yes. Yes. Grabe, Imaginein po ninyo, Kita niyo naman? isipin no, yung tulay, yung daan, pero nung panahon Ilang kilometro yun, di basta-basta yun. Malayo yun, malayo Oo, yun, malayo yun. oo. So, ganun kaginhawa. At partner, take note, singit na natin. At dahil dyan, yung mga kabataan na dating nag-aaral, na naglalakad doon, Maputik. maputik, Oh. naawa si Pastor. Oo. Si Pastor Apollo Kibuloy po, naawa. Anong ginawa? Binigyan niya ng lupa na pagtatayuan ng eskwelahan. Naku, Partner, correct. po. Kita nyo Tsaka naman. may barangay hall pa kasama yan partner. Galing, no? Lang partner, tingnan mo partner ha. Napag-usapan natin si Pastor Apollo si Kibuloy kasi isa rin siyang religious pastor Group. siya, group, Oh. 'di ba? Ito kasi yung tumutulig sa ay Catholic Church, no? Grupo ng mga Katoliko. Oo. So, pag tiningnan nyo po, parehong nananampalataya, yung isa, Pastor Apollo si Kibuloy, galit sa mga komunista, pero itong iba na sumusuporta sa NTF-ELCAC, pero itong simbahang Katoliko naman ng mga kaobispuhan, organisasyon, hindi lata, ay galit naman sa NTF-ELCAC. Ayun. Yung kaya nag-come up na tayo ngayon na pag-usapan natin si Pastor Kibuloy para po malaman ng taong bayan. Comparison lang. Oo. Yung pagsuporta sa NTF-ELCAC nakakabuti ba? Or Oo. yung pagkontra sa NTF-ELCAC nakakabuti ba? Doon Oo. tayo mamimili. Yun, oo. Saan po kayo? Yung programa ni Pastor Apollo Kibuloy sumuporta sa NTF-ELCAC o dito sa mga kaparian kaobispuhan na kumukontra sa NTF-ELCAC? Ay, Sa inyo yung iba po nga, yung yung iba nga, Oo. sa Partner kanila kasi. meron niyang merong Napaka- kaanib nung iba. Napakaganda rin kasi ang ginawa ni Pastor Kibuloy kasi hindi lang doon sa kanyang pagiging charitable institution bilang isang leader ng simbahan na kanyang pinamumunuan, kundi pati mismo itong kanyang istasyon ng Iseminay. Isa po ito sa mga malaking nakiisa po para dito makatuwang ng ating mga NTF-ELCAC. Correct. Nang sa ganon, maikot po sa buong Pilipinas, sa buong mundo na mayroon pong programa ang ating pamahalaan. Kaya po ito yung naging effective mga kapartner. Tama ka dyan, partner. Ang isa sa mahalagang ginampanang papel ni Pastor Kibuloy kasama ng kanyang simbahan at kanyang kanyang Relihiyon. hindi, kanyang Organisasyon. itong istasyon. Disseminate. Oo, Ayan. i-disseminate lahat ang information. Correct. oo. Na ang mga information na ito mga kapartner, ito nga yung programa ng NTF-ELCAC mga kapartner. Pero bago ko basahin yun basahin ko muna itong nagpakulay. Yun! Ayan, Pamasko! Ganda, Oy, oh, Pamasko! 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 Unahin ko muna si Josie Daria. Maraming salamat Maraming po. salamat po. Sa Hong Kong, Sheshe. Yan. Jan, partner, Jan Tosyan. Jan Tosya, Toslan. Jan Toslan. Oh. Ayan. Mabuhay po kayo, Pastor Kibuloy, sabi niya. Ayun, maraming salamat po. Partner, Yes. sana lahat ng mga religious group, Magkaisa. hindi lang simbahang Katoliko, Correct. hindi lang KOJC, Oo.
baka pwede po, suportahan po natin yung NTF-ELCAC dahil nagiging effective po yan sa Davao na sumuporta din si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi kailangan partner, katuwang yan eh. Correct. Simbahan at gobyerno. Gobyerno. Kasi ang gobyerno, ito yung eskwelahan, education. Hindi, mali. Oo. Isama mo ang komunidad, partner. Kaya nga, Kasi kasama dyan ang kooperasyon ng komunidad. Kaya nga yung barangay. Oo. Ito kasi yung mga malalaking organisasyon partner mas na malaki. mga katulong. Oo. Siguro alala yung barangay talaga dyan. Sila nagdetermine yan eh. Yung Department of Education, gobyerno. Oo, yan. Kailangan talaga pumasok sila dyan kapartner ng mga religious sector. Kasi ano yan eh, yung parang yung salita ng Diyos, relihiyon at Preaching. relihiyon at education magkasama diyan. Para yung mga taong nandiyan sa komunidad ay hindi na ma-recruit ng mga CPP-NPA. Ito yung ginawa ng Pastor Apollo Sikibuloy. Sana marami pong gagawa ng Kasi ang katulad nito. ganito, paikliin natin yan, yung sinabi mo na yan. Oo. Ginamit ni Pastor Apollo Kibuloy, palibasa siya isang pastor, kinakailangan niyang gamitin ang aral ng Diyos, mga Correct. partner, Correct. no, sa pagpapaintindi sa ating mga kababayan na ang pag-anib sa komunistang grupo. makakaliwang grupo Oo. ay hindi yan naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Tama ka dyan, Yun. partner. Yan. At Kaya yan, kailangan niyang combination ng dalawa na yan. Correct. Kasama Oo. dapat talaga Oo, yan. yes. okay. oo. At partner, dugtong lang natin ito, yan ay, hindi ito ay dahil sa kalooban lang ni Pastor, kundi kalooban ng Diyos na binigay kay Pastor Apollo. Correct, At oo. lilinawin natin, no? Yung po ngayong, yung siya sabi ni Partner Bisdak, saan po tayo? Doon po ba tayo sa walang pruweba? Ay, Kumbaga, ito papakita natin. Bakit sinasabi ko kailangan ng ebidensya at pruweba? Yaman din na pag-uusapan dahil sa paglaban po ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga NPA at nakita natin na naging bunga diyan sa Barangay Tamayong at ibang lugar pa. Asensado po ang lugar. Yan po ang dulot po ng isang Pastor Apollo Kibuloy na talaga naman kahit sinong NPA ko kontra sa kanya. Bakit? Kasi ayaw naming gumanda ang kanayunan kasi diyan kami nakakapagtago. Correct. O, diba? Kaso, ang ginawa ni Pastor, Dahil mahal ni Pastor Oh. ang mga tao correct. at wala siyang sinisino, wala siyang pinipili. Look at us. Kamukha natin, hindi naman tayo member ng KOJC. Correct, Pero nakita mo, Palaboy-laboy lang tayo dyan dati sa kalsada. di ba? Binigyan tayo binihisan tayong ganito, Birada Agila. At binigyan tayo ng pagkakataon Nilagay na tayo sa makasama pwesto. tayo sa Birada Agila. Di ba? Partner, ito po yung concern ng simbahan para hindi naman tayo parang unfair bias. Ayan, sige. Basahin natin yung kanilang ipinaglalaban. Ayun. Bakit po sila tumututol? Ayan, oo. Ang sabi kasi ng simbahang Katoliko, ginawang reward system daw ang pondo. Ayon sa kanila ha, ang pondo ay parang gantimpala di umano sa local government units at barangays na idiniklarang umanong cleared ng insurgency. Teka partner, pag sinabi mo, mas gugustuhin ko na yung halimbawa may reward. Aha. Bakit? Kasi kapag may magandang reward na ganito, kasi again, hindi naman gagalaw yan kung walang gasolina, kung walang pera. Isa yan. Correct, Di Isa ba? yan, oo. Ngayon, kaya nga ginagamit natin na kailangan mapondohan po itong NTF-ELCAC para magamit natin para tutulan na po yung mga insurgency. Hindi po ba pabor yung mga kaparian na wala na pong mga insurgency o yung mga NPA diyan sa mga kabukiran sa Correct. kanayunan, di ba? Oo. Ba't kinu-question pa nila ito? Ang isang magandang tanong, partner, Ah. hindi ba sila nasisiyahan na makita ang ating bayan na tahimik dahil insurgency free na? Ay, ewan ko sa Ganun kanila. ba? Yung ganun ba? Oo. Ito, partner, Partner, ito Oh. Bago yan, si Danlo, maraming salamat. Umuulan na rin ng pakulay. Mukhang nagugustuhan ng ating mga viewers ang ating pinag-uusapan Oo, dito. tama. Pero bigyan natin ng talagang buod ito mga kapartner. Diretsuhin ko muna ito bago kayo ulit Yan, sige. Para mayroon Sige. tayong mas Oo. mahabang pag-uusapan. Sige, oo. Ano ba ang alternatibong panukala ng simbahan? Ito kasi, for the naman, in fairness naman sa simbahan. Partner Bimar, Oh. banggitin mo muna yung rason nila. Ay, ito nga. Ano nga ba rason? yung nila, tinutulan nila, yung instrumento, patronage, at saka yung may kaugnayan di umano sa red tagging, para ma-inform
yung mga viewers natin kung Oy, bakit tumututol. Partner, Yung nanonood yung ating number partner. 2 at number 3 partner. Nanonood yung ating partner si Badong Aratiles. Gusto kong bumati si Danchan. Papadein mo, partner. Batiin mo na. Binabati ko si Ay, basahin mo yung may ano dyan. Dito ba? Meron. Batiin mo yung Walang partner. mata yun eh. Bati ko muna si Pilitin partner. mo. Oh. Kay partner Badong Aratiles. Ayan! Christmas! Ayan. Ayan, Diba? I love you. Ayan. Partner, ina-love you ka na ngayon niya. Walang kiss. I love you mo. From the bottom of my heart, I love you, tol. Ayan. O yan. Ayos. Partner, yung number 2 na lang na, no? Sige, ito na mga partner. Uminom ka ng losartan. Sabi naman, partner Badong. Ah. Si Brother Dan din, nainom din ng Losartan. Losartan. Tinatlo ko pa nga eh. Laklakin mo kamo. Partner, basahan mo partner BMR yung number 2 na Okay, kasi okay. tapos na yung isa eh. Oh, yan. Nagiging instrumento ng patronage politics. Binabatikos nila ang paggamit ng pondo bilang instrument of patronage, pondo na nakabatay sa political favor, hindi sa karapatan ng mamamayan. Partner, ano na naman to? Ang pinatamaan na naman dito tayo, mga DDS. Kasi Tuloy ko na partner. Oo. Diretsahin ko na to para isang ito ratata na number lang. 3 partner, may kaugnayan. Number 3. Hindi, diretso na tayo. Laktawan na natin yan. Ito The partner, reason nila yan. Wag mong Issue nila, tagging. Oo. Okay. Reason Retagin nila yan. kaya tumutol sila. Oo. Baka sabihin nila na gawa-gawa tayo ng yung reason nila last na yan, yung Okay. Oo. May kaugnayan sa red tagging at human rights violations. Oo. Mariing binanggit ng simbahan ang mga ulat na red tagging ng civil society groups at harassment ng mga aktivista. Posibleng paglabag sa karapatang pantao. Partner, sandali lang bago ko ituloy ang pagbasa ng lahat. Una, yung rig tagging, wala namang batas yata na nagsasabing bawal ang rig tagging. Kaya nga partner, nauso yan dahil doon sa programa ni Ka Eric na laban kasama ang bayan sa USAI. At saka si Dr. Loren Badoy. Doon nauso yun. Di ba kinasuhan sila ng mga rig tagging ng mga kaliwang grupo, mga kaparian. Doon tayo, Oo. doon tayo nagsama-sama, partner. Correct. Doon ako sa Quezon City. Correct. Oo. That- Yun nga yung December problema, di ba? Wala namang, alam mo, minsan pag isang diretsong salita dito sa pasintabi sa ibang mga kaparian na hindi naman nakikialam, mima na lang sila eh. Kasi walang batas eh, partner. Aha. Walang batas. Pero ito, bigyan pa rin natin sila ng hustisya dito sa kanilang inaangal. Para patas, para Oo, patas. Para patas, para patas. Oo, Sige. para patas naman tayo rito, no? Okay. Ano daw ang alternatibong panukala ng simbahan? Ito 'yon. Suggestion nila yan, Oo, partner. panukala nila Sa ito. kanila yan, ha? Oo. Sige. Sa halip na palakasin ang NTF-ILCAC, Aba. hinihikayat nila ang gobyerno na tutukan ang ugat ng kahirapan. Genuine agrarian reform, disenteng trabaho at living wage, transparency at accountability, pagwasak sa political dynasty. Yan, okay. Okay. Sandali mo na, part. Ituloy-tuloy ko na lang para... Sige. Sige, tuloy na. para may Nag-iinit sana, na ako may eh. isa. Sige mo na mag-init. Minsan na ako mag-init. Bigyan mo pa ako. Lusartan. Ano naman ang NTF-ILCAC? Ayan, layunin. Ang layunin ng NTF-ILCAC na tapusin ang lokal na armadong insurhensya ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA, NDF. Kailan at paano ito binuo? Ayan na. Itinatag noong 2018. Sa panahon ni? Administrasyong Rodrigo Duterte, Batayan, Executive Order Number 70. Binuo ito matapos itigil ang peace talks ng gobyerno sa CPP, NPA, NDF. Ano ang whole of nation approach? Ito ang pangunahing estratehiya ng NTF-ILCAC, hindi lang military operations, kundi sabay-sabay na serbisyo ng gobyerno, Ba, galing ha. infrastructure, social services, kabuhayan, edukasyon, impormasyon at kampanya. Layunin nitong putulin ang suporta ng komunidad sa mga rebelde. Correct. Binubuo ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang mga sumusunod: DND, AFP, DILG, PNP, DPWH, DSWD, DepEd, DOH at iba pa. Mga regional, provincial, city at barangay task force rin. Partner, mukhang ako kunti bago ko bigay sa inyo. Ang ganda ng Sa binasa tingin mo, ko, partner. yung kanilang inaangal, partner, mukhang nandito na lahat.
Sige, partner PL, ikaw naman. Di, ito, ganda ng mga binasa mo eh. Aangalan binala yan, mga partner. Kasi nga Dito na lang, ito na lang ito na lang Ugat ng kahirapan, partner. No? Ugat ng kahirapan ayan ang alternatibong panukala ng simbahan kasi sa simbahan tayo, di ba? Itong kagustuhan nila, di ba, mangyari. Tapusin itong ugat o alisin o baklasin itong ugat ng kahirapan. Isa sa gusto nila ng simbahan. Di ba, sabi nyo kanina, para maging patsas tayo, banggitin natin o pag-usapan natin yung kagustuhan nila itong ng simbahan. So dito tayo, partner. Bagamat kasi about sa NTF-ELCAC, alam na natin yung function ng NTF-ELCAC, di ba? So dito tayo, partner, magbibigay ako dito sa isang kagustuhan nila. Ito ngang ugat ng kahirapan, gusto nilang maalis. Sino ba naman ang may ayaw na alis yan? Lahat naman tayo, lahat tayong mga Pilipino, isa yan sa mga inaasam-asam, pinapangarap natin, maalis ang ugat ng kahirapan na yun din ang gusto ng mga kaparian, mga partner. Ngayon, paano makakatulong ang NTF-ELCAC para maalis ang ugat ng kahirapan? Partner, ano kasi yan kinakailangan maalis din itong mga kalaban ng NTF-ELCAC. Correct. Yun. Sino? Ha? Sino? Ay, di yung mga rebelde. Correct ka dyan. Mga NPA. Dapat maalis yan kasi isa yan sa nagpapahirap sa ating lahat, mga partner. At Correct ka partner, bago dugtong lang natin, kung mapapansin po natin, sa mga rally, mayroon ibuwagin ang NTF-ELCAC, tapos mga pari yung nandoon. Kalokohan yan. Di ba? Oo. Ang tanong dito, meron ba tayong napala sa NTF-ELCAC? Abay, meron. Meron. Ganda-ganda Di ba? Tama. Alam nyo po kasi ang pinaka-main objective kasi ng NTF-ELCAC ay pahinain talaga ang New People's Army. Correct. Kaya kung ang point mo dyan na wakasan ng kahirapan, tama yung direksyon ng NTF-ELCAC. Tama. Dapat suportahan ng kaparian, kaobispuhan ang NTF-ELCAC. Isipin mo yung New People's Army, ano ka pa lang, yung parang mag-layout ka pa lang, mayroon ka ng revolutionary tax dyan Totoo. Yun yung isa sa kahirapan. Kaya nga nadagdagan ang mga presyo ng mga produkto, serbisyo dahil sa mga komunista na yan Pag hindi ka magbibigay, susunugin pa yung mga equipment ninyo. Yan, Susunugin diba? pa yung mga bus ninyo. Diba? Kasi pahirap din. kahirapan. Uso yan, partner nun. Ako partner ito, si Bayaw, nakatanggap ng sulat dahil humingi ng revolutionary tax. Dahil medyo may... Ano ba negosyo ng bayaw mo? sa nangongontrata sila sa hindi okay, yung mga contractor kasi siya. Mga bato partner. Hindi yung mga bakal-bakal ba, yung gumagawa sila. So, totoo. Pag sinabi kong bato, siyempre construction, may bato yan. Kung ano-ano na naisip nasa yung isip bato. Graba. Pero bago ko ituloy, basahin mo muna yung nagbigay ng sponsor na mamas ko. Ako si Bella, maraming salamat sa iyo Partner, sandali lang Si Banateros TV, laging nanonood sa atin dito. Happy birthday, Banateros TV. Banateros TV! Birthday pala niya. Mamaya, Sanay, malasing mo kami. i-chat mo ko mamaya, may libre ka sa akin siopaw. Sana malasing mo kami, wag na si Kapi, lasing na yan. Lasing ko na yan. Lasing. Bira naman. Sige, partner Dan, tuloy mo ako. Napakasarap na pag-usapan natin ito. Ako sa lahat po ng mga kaparian po natin, mga freeze, na nagsusulong po nitong ganitong layunin na kinu-question ito. Pwede po ba ako magtanong po sa mga kaparian? Sige, Sa inyo po bang... kunyari ako ang pare. Kaming dalawa. Hindi, Father! Sige. Oy, anak, ano ang tanong mo, anak? Magkano yung laman ng Paano? Ayusin mo yung sagot. Father. Tanong, tapos sagot. Sige. Ayusin mo rin sagot. Sige, ulit. Hindi, lakasan mo yung anak. Sige. Father! Anak, Ayusin mo yung... ano yun, anak? Father! Pwede po ako mangumpisal. Ano yung ikukumpisal mo? Ayan. Kasi po, nakita ko po si PL Oh! kahapon. Anong nakita mo, anak? Nasa Cubao. May kasama po Father DC. Ayan. Single ba yun? Kasama niya si BMR. Oh, joke lang yun. Ay, biro lang po Oh, yan. biro lang natin sila. Tuloy na natin. Tuloy. partner, sige, partner. Yan naman, ito partner, yan ang maganda sa atin Hmm. Oh. Bakit?
Ito sa birada. Bakit? May seryoso. Tapos biglang papasukan ng kalokohan. Yan ang kagandahan dyan, partner. Nawawala antok nila sa atin. Nawawala antok nila, pero ikaw, antok na antok. Hindi ako. Maganda tulog ko kagabi, partner. Ayos. Nag-inom ako ng ng Kung kayo gamot. maniwala, kung kayo maniwala, alas 12, tinatawagan ko, niyayaya kumain. Pagkaya ko man, pastil. Bira lang. Okay, tuloy. May tanong po ako sa mga kaparian. Okay, laga. Sige. Father! Ayan Ano na. yun, anak? Sa misa po ba ninyo, kapag nagmimisa po ba kayo, sinasabihan nyo po ang inyo pong mga mga nakikinig sa inyo Na na ano ganito po, wag kayong sasama sa mga nanghihikayat at wag kayong susuporta sa mga humihingi sa mga taga-bundok, etong tinatawag na mga CPP, NP, NDF. Meron po ba sa inyo dito sa mga kumukontra sa NTF-ELCAC na mga kaparian na kapag kayo ay nanermon o kaya nagbigay ng mensahe sa inyong misa ay meron pong ganito na sinaltayo? Yan po ay iiwan ko pong katanungan sa mga kaparian na kumukontra sa NTF-ELCAC. Yun. Anak, sasagutin kita, anak. Ayan Ano na, po ayan. yung Sasagot na, sasagot Father? na si Father. Ano? Ano sagot? Wala yan, sa hawak namin na Biblia. Okay. Biblia ni Mao Zedong, hanap nila, hawak nila eh. Di ba? Hindi, Pader, Father, hindi ka ba kamag-anak nung nung 15 years na habang sumisinghot? Yun ba yung tinutukoy mo noong kausap ni Senator Bato? opo, Father. Oo, Pader. Hindi ka ba kamag-anak nun, Pader? Hindi, sakristan ko yun noon. Sa Christland, bala mo babatak na. Isipin mo, no, sa seminaryo pa siya, no? Bira. Hindi, inamin naman niya talaga. Oo. Alam mo na seminaryo ka, tapos gumaganon ka. Hindi. Di ba? Nasa seminaryo? Oo, nasa seminaryo pa siya, gumaganyan pa rin siya. Nasa loob ng seminaryo, nakakabili sila ng droga. Hindi naman sinabi sa loob ng seminaryo. Basta sa loob nasa seminaryo pa siya. Basta sa seminaryo. Gumagamit pa rin siya ng pinagbabawal na gamot. Sinabi niya yon. Ang kulit mo! Hindi kasi, pag sinabi seminaryo, partner, nasa loob ka ng isang establishmento niyan. Correct! Partner Badong, pumasok ka na nga, nag-aaway na eh. Ikaw yung kaaway ng kumpare mo eh. Di ba pwede sa labas bibili? Sino yung inuutosan Ano nila? sinasabi mo? May pabrika sa loob? Grabe naman.